every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera. At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, wag naman nilang ipitin ang mga ito. Wag nilang gawin yung harassment katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, karangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state? Bakit hindi niya sinabing government and the state or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maletang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Ilang maleta po yung dinala doon? Ako po. Parang nagbalik-balikan yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, 2 more questions please. Attorneys, sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden, ano po. Kasi mismong si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos, ano ho. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024, sorry. 5 nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir nakangiti. Yung pong release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong. With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep. No?
matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. No? All. Agent Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps, ano? Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano, no? Katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinaanan ko, panay intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel trained or he is Intel trained. Alam mo yan, no? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Okay. Attorney, pinakalas po, pwede po ba magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali ayon sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan po kung ano yung essence na lumabas sila ngayon at bakit ngayon lang. Hello. Good morning po. Ako po si Johnny Buduan. Ganito po kasi ang nangyari sa akin. Yung mga, since nung kami ay nasign kay Boss Salvi and family, yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-malitang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin ma'am ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Ako po last. Sana ako na po ang pinakalas. Sorry po. Sana rin, isa rin po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo,
nung si PRD ang nakapo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga pagnyatang mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lahat ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Yun lang. Wala po. Panghuling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Kakanta po kayo. Papakantayin natin ang ating mga Marines. Pero kakanta po muna sila ng bayan ko. Oo, yun po ang request ng mga kasamahan ko na pagkatapos nito ay gusto nilang kantahin ang bayan. Okay, sino ang mag-umpisa? Habang nakakanta na po ba, bibigyan namin po kayo ng link analysis kung saan po sa mga pera. Bibigyan natin kayo sa copy sa inyo. Okay, yeah. Dahil ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirap. Yung pinaka maganda at nakatanggap kami ng pinaka magandang suporta na pinakita sa amin. Actually, dito talaga sa Manila, isitan talaga. Kasi pag lumatag ka dyan ng table mo from umaga hanggang gabi, hindi ka bibitawan ng tao. Ikaw yung susuko dyan.
Kasi nagliligpit na kami, alas 8, alas 9, hinahabol pa kami. Kung tao lang yung pag-uusapan, sa dami ng signature, yung number of signatures lang yung habol mo, isitan talaga, yung pinaka-matao. Pero siguro sa pag-iikot namin, para sa akin yung pinaka-the best na nakatanggap kami ng napakagandang pag-welcome at suporta is Laguna. Isa po dyan is Santa Rosa, Laguna. Overwhelming. 1 hour before kami mag-set up, nag-announce kami. Kasi for security reason nga, na nanggaling kami sa isang lugar na medyo hindi maganda, hindi ko nga babanggitin. Kasi talaga maganda, mantakin mo, sinabi sa asar ko, sa galit ko, dahil paulit-ulit kami pinapali, sabi ko na lang, pwede ba ako magmura dyan? Sabi ko, pababain nyo, yung nag-uutos sa inyo, napaalisin kami dito. Hanggat hindi siya bumababa, hindi kami aalis. Laban. Kasi babalik pa kami. Sorry namin. Meron pa po ba tayong mga katanungan? Siguro we're down to last 2 questions. Ayan. Sir Chris? I just want to take this opportunity to thank everyone sa ginagawa nyo for Tagligo. Ang tanong ko is, sa pagpapapirma niya dun sa Tay Kami Naman, meron bang mga lumapit sa inyo kasi sinabi nila, hindi kami supporter ni ERRD pero naniniwala kami na nilabag yung karapatan niya bilang Pilipino. Meron bang pupirma dun sa Marami sa experience namin, no, siguro we can talk about it dun sa per area. Sa amin, na-experience talaga namin marami. May mga foreigners especially, na hindi naman talaga, hindi naman nila masyado talaga rin kilala sa PRRD, but they know what was done to him is incorrect. Kung makita niyo sa video, naglabas rin ng sentiment yung foreign guy that about what happened to PRRD. There are students who do not really, who admittedly said na, ay hindi naman kami talaga maka-Duterte, pero mali talaga ang ginawa sa kanya. And we highly appreciate yung mga ganong klaseng tao na lumalapit sa amin at nagpapahayag ng ganong klaseng pananaw dahil ibig sabihin nasa hulog silang mag-isip. Ayan. Hindi naman nila kailangan mahalin si PRRD na kagaya ng pagmamahal natin eh. Ang kailangan lang malaman nila kung ano yung tama at mali. Sapat na yun. Sapat na yun. Ayan. I think sila kababayan marami rin ganyang experience. Ayan. Kailangan natin. Saglit lang. Saglit lang. Iyak na naman ako. Actually, napakadami, especially mga bashers. Yung mga nagpapanggap ng mga DDS supporters, pero binabash naman yung gumagawa. Yung lehitimong gumagawa, nagbibigay ng kanyang oras at buhay para sa dating Pangulo. Napakadami. Pero sa team kasi namin, nalapit pa lang nakalabas yung mga pangil namin. Kaya madalang, pero imbes na kami mabuli, hindi kami papayag na mabuli, sila yung binubuli namin. So, marami talaga, nakakalungkot lang na isipin na masyadong personal yung atake nila sa mga Duterte lalo kay Tatay Digong, pero hindi nila nakikita na Pilipino rin sila na apektado, na pag pumayag tayo dito sa ginagawa ng administrasyon na to, this is actually a bad precedent na nangyayari na. So, huwag nating hayaan na gantuhin ang ating bansa dahil lang ayaw natin doon sa dating Pangulo. Dapat maunawaan natin na kaya may mga taong sasakripisyo ng buhay, hindi naman din para sa kanila to, kundi para sa karapatan nating mga Pilipino. Ay, kababayan, yes, sir. At saka siguro next sila. Magandang hapon po sa lahat. May katanungan po ako kay Ma'am Joey or kay Ma'am Ten. Ang Cebu City po ay kilala po sa
Duterte supporters po na probinsya. Ang tanong ko po ay, hindi po ba kayo nagkaranas doon ng mga pangyayaring hindi maganda? Honestly, baka soon. So, let's wait, no? Tutukan natin ang Cebu at magtulungan tayo na hindi makuha na Cebu is sa Duterte country. So, magtulungan tayo. Yun lang ang masabi ko this time. Kwento ko lang yung sa Cebu, no? Sa Cebu kasi talaga grabe yung mga Duterte supporters doon. We experience very, very heavy and thick volunteerism mula sa mga Cebuanos. Kahit saan kami magpunta. At alam niyo naman sa Cebu, no, ang local politics dyan talagang komplikado din eh. But when it comes to PRRD, kahit mag-away-away sila, when it comes to PRRD, solid ang Cebu. Solid talaga sila. So, that is something that Cebu is known for. So, yun lang po sana gayahin ng ibang mga lugar na ganun yung maging approach natin. So that we would be able to achieve our goal. Good afternoon to everyone. Literal na tapang at malasakit ang inisyatibo ng Tay Kami Naman Signature Campaign. May pit na yakap at nagsusumigaw na pasasalamat. Malaking bagay ang galawan na ito. Dasal na maging daan ito para mapauwi na si Tatay Digong. Pag-aralan ng Supreme Court, please, Supreme Court, tignan po ninyo ang bulk ng naikot ng madali ang panahon, 1 and 3 weeks, para ipakita sa inyo ang nakararaming Pilipino na nagdanais mapauwi ang ating pinakamamahal na Tatay Digong. Malaking bagay ito para sa mga kapwa natin na ninindigan sa tama, sa mga kapwa natin solid Duterte supporters. Yung nagdanais na makatulong kay Tatay Digong, pero hindi natin alam kung anong paraan natin matulungan si Tatay Digong. Dito, kahit sa ating lagda, nakadiin ang ating pagnanais ng hustisya para sa ginawa nilang pagkidnap sa ating mahal na Tatay Digong. Ginawa ni Tatay Digong ang pagpapalibing sa kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Pero ito ang kanyang isinukli. Makakarma ka rin. Sobra ang kawalang hiyaan ng administrasyon na ito. Matindi. Sobra. Kaya saludo ko lalo na sa mga vloggers. Andito itong si Nguso Pamor. Nakikita ko yan umaga hanggang gabi yan. Nasa signature campaign yan sa street. Nakamonitor ako at kasi at that time, gusto ko mag-join. Inatake ako ng, kasi may edad na, inatake ako ng sugar, tapos na-high blood ako. Kasi nakaka-high blood talaga ang administration na to. Sobra, that was the effect. Alam yan ni Mayora, Tin Takahashi, na sobrang nagnanais talaga ako maka-join sa signature campaign. Thank you, saludo dito sa mag-asawa, sina Melby, Mike Lapomos, siyempre hanggang si Engineer Berto, si Alvin. Alam ba din, talagang nakamonitor din ako kay Marwin, kay Kababayan PH, talagang always live. Talagang nakikita ko ang paghihirap. Sa inyong lahat, saludo. Kasi thank you, ma'am. May tanong po kayo, ma'am. Yung paraan na yun, doon nyo na ibigay sa amin yung lagda namin. Yun lang yung simpleng paraan na makatulong kami kay Tatay. Ang tanong ko ngayon na matindi, sa lintik na mga administration na to, hindi kaya naman nila harangin. Kaya nagpapasalamat ako, umandar din yung utak ng ating mga lawyers nasa Supreme Court. Dahil tingin ko naman ang Supreme Court ay hindi nila papanigan ang mali. Na sa boses ng mamamayang Pilipino, ang tamang magagawa natin para mabigyan hustisya kasi ang tagal na. It's almost a year na nandun na si Tatay.
Ano pa ba ang dapat natin gawin para may uwi? Kasi nakidnap, eto na tayo nga, hanggang ngayon nga. Kailan uuwi si tatay? Alam mo, sabi ng totoo kasi deboto ko ng Jesus Nazareno. Every Friday I go there. I've been praying na pauwi na. So ngayon ang ano natin, ano ang tutok na gagawin natin para itong signature campaign ay maging malaking epekto, makauwi na si Tatay Digong. Salamat, salamat, salamat po. Ano po, no, salamat po din sa tanong ni Ma'am. Actually, yung tanong po na yan ay ang magbabalik sa atin sa katotohanan and sa realidad kung ano ba ang kalagayan ng aking mga ginawa. Okay? Ang signature campaign po na ginawa po natin at yung pagka-file po natin sa Supreme Court kanina tungkol dito sa signature campaign na ito ay nagpapahatid ng fact. Ano yung fact? Ang fact ay merong 162,561 individuals na nanindigan, nag-aabang at patuloy na nagsusumamo sa Supreme Court na magdesisyon na sila sa mga kaso na nakapending ukol sa pagkidnap kay PRRD. Of course, itong mga kasong ito, meron tong andun ang legal battle. Okay? Yung legal battle, lalabanan niya nila Atty. Pao Panelo, ni Atty. Bob Toriol, nila Atty. Delgra, at saka ni law firm ni Atty. Harry Roque na siya nagre-represent kay Kong Pulong. So, ang legal battle nandun. What about the signature campaign? The signature campaign is basically urging the Supreme Court to decide on those cases. What we want to tell the Supreme Court is that we are waiting, we are watching you, and at the same time, kayo ang tinitingnan namin ng pag-asa. Ang mga maestrado sa Supreme Court ang tinitingnan natin ng pag-asa para maitama ang mga mali dito sa bayan na ito. And one day na na-extend at hindi nare-solusyonan ang mga kaso ni Tatay Digong is one day of worry na baka mangyari rin sa atin ang ginawa nila kay PRRD. So that's why we're pleading to the Supreme Court. Paano natin makukonvince yung Supreme Court to really decide on it urgently? We have to raise our voices. We need to get more signatures. We need to unite. We need to be at a number that the Supreme Court cannot look away anymore. May mga nagtatanong, no, kasi since na-bring up to ni Ma'am, may mga nagtatanong na, bakit 162 pa lang yung signatures ninyo? O, di ba 32 million kayo? Asan kayo? Okay? Biro mo mag-signature campaign, hindi biro ang mag-signature campaign. Yung nakuha namin signature campaign at yung pinasa namin sa Supreme Court today, dugo, pawis, resources, umuyak. Mga araw na hindi kami maka-jebs. Dahil sa mga public CR na na-encounter namin, okay? Walang ligo, walang kain matino. Ang dami ang pinuhunan namin para makuha namin ang 162,000 na signature ay hindi biro. And I would just like to put it in proper perspective. Yung huli po na signature campaign na ginawa before the Supreme Court was in 2020. Noong 2020, ang grupo ni si Attorney Dino De Leon, yung lawyer ni Leila De Lima, filed a writ of mandamus before the Supreme Court, praying to compel the Office of the President and then President Duterte na i-reveal yung kanyang medical health. And along with that petition, may sumulat in support of that writ of mandamus. Ang sabi ng sumulat, kailangan niya pong bigyan ng due course yung kinaso ni Attorney De Leon. Kasi kami yung mga Pilipino na kahit maapektuhan ang kalusugan ni Rodrigo Duterte, kaya dapat alam namin ang tunay na kalagayan niya. Okay? The signature that they gathered, 11,000. Yeah. 11,000. 11,000 signature. Did the Supreme Court
resolve the petition, the petition for writ of mandamus? The answer is yes. They did. Okay? Am I saying na oo, na itong pirma natin, makukubits ba natin ng Supreme Court na mag-decision sila? Yes, ma'am. You know, in one way or other, hindi natin directly masasabi yan, ano, ma'am. In as much as I want to give hope to everyone, we couldn't really say that there is a direct influence or ano, but we have a court who listens to the people. Okay? Noong 11,000 signature, ang request ng 11,000 signature ay pag-act sila doon sa petition for mandamus nung ano yung mga anti-Duterte yun eh. They act on it. They acted on the petition. Hindi sila nanalo, of course. Hindi sila nanalo. Pero nag-decide ang Supreme Court. Yun ang kailangan natin. Whether or not the 11,000 signature had persuasive effect to the Supreme Court para i-resolve nila ang kaso na yon sa gitna ng pandemic, hindi natin masasabi for sure. But we are hoping against hope that 162,000 signatures that we have submitted and still growing, and still because there are still so many volunteers na nagko-conduct ng signature campaign, and we would like to build upon it until the Supreme Court cannot look away and decide on the habeas corpus cases of PRRD. So we would know once and for all how we are going to move forward from what happened to PRRD. Ayun lang po. Anything else before po tayo mag-end ng ating press conference? Yan. May katanungan po? I-play natin ulit, no? Kasi bakit nung audio kanina eh. Ayan, okay. So, i-request lang po namin. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta po sa vloggers ito, mag-creators, sa mga kasama natin. Maraming salamat. At magtulong-tulong po tayo. Proud ako that we were able to pull this off nang sama-sama tayo. I remember, klase doon pinag-uusapan natin to, no? Ang sabi ko, para magtagumpay itong kami naman signature campaign, the vloggers really need to step up. Sama-sama. Lalo na yung mga Duterte vloggers, we all need to step up. Tayo ang majority, nasa atin ang algorithm, nasa atin ang, wala sa atin ang algorithm, pero tayo pa rin ang pinupuntahan ng audience. Tama, mali? Nasa atin ang audience, nasa atin ang engagement, nasa atin ang mga authentic, organic viewers, mga followers. So therefore, we should take the leadership role in forging the tayo kami naman movement forward. Tanggapin na natin yung responsibilidad na yan. Until we reach our goal, until we get maybe 1 million signature and beyond, tanggapin na natin yung role na yan. And I hope that we work on this together. It is something that we can all be proud of when the time comes. So, magsama-sama po tayo at maraming salamat. At ipa-play lang po namin pakipatay po ang ilaw at ipa-play po namin ang video once more. Sana better na ang sound.